Emosyonal na nanawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko o ipagkanulo sa mga dayuhan. Gate ni de la Rosa, handa siyang managot at humarap sa anumang kaso pero dapat daw itong dinggin sa loob ng Korte ng Pilipinas at hindi sa dayuhang hukuman. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena, magandang gabi. Prince, magandang gabi. Sa panayam nga natin kanina kay Senator Bato de la Rosa, sinabi niya hindi siya makina at hindi rin siya robot. Kaya normal lamang na makaramdam siya na maging emosyonal, lalo na sa kinakaharap niyang problema matapos nga inilabas or matapos nga lumabas itong ICC warrant laban sa kanya. Umapela si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng usapin ng umunoy International Criminal Court warrant laban sa kanya. Git ng senador, handa siyang harapin ang anumang pananagutan, ngunit nananatili ang kanyang paninindigan na dapat itong resolbahin sa ilalim ng jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Para kay de la Rosa, malinaw ang prinsipyo na umiiral ang justice system ng bansa, kahit hindi dapat isuko ang sinumang Pilipino sa dayuhan. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Iginit pa ng senador na walang katotohanan ang mga paratang ng ICC na may kinalaman siya sa mga pagpatay sa Duterte drug war. Ayon kay Senator Bato, may bahid ng pamumulitika ang patuloy na pagdidiin at panggigipit laban sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kang dalhin, damputin? Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinayan, the more na humanize ako. Giit pa ng senador, kung walang politika sa issue, bakit hindi ito isampa sa loob ng Korte ng Pilipinas? Sa hiwalay na punto, inilahad pa ni de la Rosa na wala siyang kaalaman sa anumang magiging aksyon ng NBI laban sa kanya. Hindi ako plastic. Hindi magsabi na wala akong sama ko. Because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. Maring kwenesyon ni de la Rosa ang naging hakbang ni dating Senate President Tito Soto III na tinawag niyang isang uri ng pagtataksil. So sabihin naman ng kanyang sweldo. Nilinaw ni de la Rosa na hindi niya umano natanggap ang kanyang sahod sa loob ng 6 na buwan ng kanyang hindi pagpasok o pagpaliban sa Senado. Yung kini-question niyo palagi yung sweldo ko. Nahiya na ako talaga ko. Wala po yan sa bokabularyo ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera na iniisahan ko na hindi ko binibigyan ng kaukulang serbisyo. Handa rin sa Senator Bato na isauli ang hindi nagamit na sweldo at iginit na ang bahagi nito ay naipagamit sa mga relief operations. Samantala tiniyak ng kampo ng senador na gagamitin nilang lahat ng legal na remedyo upang questionin at labanan ng ICC warrant na iniuugnay sa kanya. Essentially requesting that the Supreme Court would finally act on our prayer for TRO again and injunction so that everything can be thrashed out to the Supreme Court, and in the meantime there will be no arrest that is going to be made without going through Philippine processes. Pinagtitibay ng kampo ni de la Rosa na layunin nilang mapigilan ang anumang pag-aresto na labas sa proseso ng batas ng Pilipinas, kabilang na ang mga senaryong iniuugnay sa mga kaso sa The Hague, Netherlands. As safe as you are when you are at home with your husband. Sa huli, tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na igagalang ng Senado ang anumang court order na magmumula sa mga korte ng Pilipinas. So they can bring the warrant, we will receive it. Ang sinasabi namin, kailangan mo ng warrant of arrest from a Philippine court. At ang sinasabi namin, in the past, any senator that sought refuge in the Senate was accorded all due process. I-exhaust muna nila legal remedies. Saka lang sila nag-voluntary na mag-surrender.
Prince, sa sesyon nga ng Senado kanina ay sumentro yung diskusyon sa sitwasyon pa rin ni Senator Bato de la Rosa. Kinondena nga ng ilang senador yung ginawang pangaharas ng mga NBA agent habang papasok sa plenary itong si Senator Bato. Napag-usapan din yung kalagayan ng isang miyembro ng OSAA na ngayon ay naka-admit or na nasa ospital nagpapagaling. Nasa isang pribadong ospital siya, lalo't pinagsusuntok siya ng mga NBA agent at kailangan din niyang sumailalim sa CT scan. Ibinongkahi naman ni Senator Joel Villanueva na kasuhan yung NBA agent na nanuntok at nanakal doon sa taga-usaha. Habang gumugulo nga yung session kanina sa Senado, Prince, ay naging emotional ulit itong si Senator Bato at paliwanag niya sa atin ay hindi napigilan na mapaiyak habang napapakinggan niya yung mensahe mula sa kanyang matalik na kaibigan ni Senator Bongo. At kanina rin sa plenary ay nagsalita rin itong si dating Senate President Tito Soto kung saan pinabulaanan nga niya yung pahayag na siya or nagbigay siya ng permiso para doon sa mga NBA agent na magsilbi ng warrant of arrest at mangharas nga itong kay Senator Bato de la Rosa. At sinabi naman ni Senator Bato, usap na rin sila ni Senator Soto kung saan kumbaga nagkaayos na sila, Prince, at kumbaga sinabi rin ni Senator Bato kanina kasi sinabi niya na may sama siya ng loob. Binawi niya ito ngayon at sinabi niyang nagkaayos na sila ni Senator Soto. Samantala, nagkainitan din itong si Senator Padilla at si Senator Kiko Pangilinan matapos kang questionin ni Pangilinan yung patuloy na diskusyon sa ICC warrant. Sabi ni Pangilinan, pwede namang pag-usapan yung ICC warrant sa komite at hindi doon sa plenary para marami pang mapag-usapan or matalakay ng mga iba't ibang issue na kinakaharap ng ating bansa. Pasagot na sana si Senator Padilla nang bigla na lamang sumigaw itong si Senator Pangilinan na bagay na hindi nagustuhan ni Senator Padilla. Pansamantalang sinuspende yung sesyon kanina, nagkaroon ng break at doon nga kinompronta ni Senator Padilla itong si Senator Pangilinan. Sa video nga na makikita nyo dyan, Prince, ay kinakamayan sana or gustong kamayan ni Senator Pangilinan itong si Senator Padilla. Bagay na hindi ginawa ni Senator Padilla dahil hindi nga naging maganda yung asal or pinakitang asal ni Senator Pangilinan sa plenary at ang hihingi nga ng public apology ito si Senator Padilla kay Senator Pangilinan, bagay na hindi rin ginawa ni Senator Pangilinan. So ngayon, Prince, ay nandito pa rin sa loob ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa at sinabi niya na safe siya dito kaysa lumabas siya or safe siya dito sa Senado kaysa lumabas siya at pumunta sa ibang lugar. At sinabi niya kanina nga, pabiro nga ang sinabi ni Senator Bato, nasa iba't ibang lugar lang daw siya nagtago dito sa Pilipinas. At ngayon, Prince, inihintay natin yung magiging or posibleng hakbang na gagawin ng government. At bukas nga sa Miyerkules, magkakaroon ng caucus yung liderato ng Senado at isa rin sa pag-uusapan yung chairmanship, kasabay na rin pag-uusapan din yung magiging kalagayan ni Senator Bato at gayon din yung posibleng transmittal ng impeachment or article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Prince? Maraming salamat, Senator, sa iyong live report. Senator Tito Soto at 4 na senador naghain ng resolusyon laban kay Senator Bato. Kung ano ito, alamin sa balita ni Sheena Torno live. Sheena? Prince, kakapasok lamang na balita naghain ng isang resolusyon sa Senado ang ilang miyembro ng minorya na nananawagang pusang sumuko si Senator Bato de la Rosa sa mga kinauukulang otoridad at harapin ang anumang legal na proseso laban sa kanya. Ng Senate Resolution number 395 na inihain ni Senator Tito Soto kasamang 4 pang senador na sina Senator Kiko Pangilinan, Senator Ping Lacson, Senator Rizzo Hontiveros at Senator Bal Maquino. Iginit nila, Ping, sa dapat ay pantay-pantay ang lahat sa ilalim ng batas at ang tamang lugar upang sagutin ang mga aligasyon sa korte at hindi raw sa Senado. Limitado lamang umano ang parliamentary immunity ng mga senador habang may sesyon ang Kongreso at hindi ito maaring gamitin bilang blanket protection laban sa mabibigat na kaso o lawful arrest. Ayon pa sa resolusyon, walang probisyon sa konstitusyon o maging sa rules of the Senate na nagpapahintulot sa Senado na magbigay ng immunity
o institutional refuge sa isang senador na nahaharap sa judicial proceedings. Binigyang diin din nila na ang nasabing resolusyon ay usapin ng criminal liability na dapat idaan sa korte at sa tamang judicial process. Alam mo, Pins, yung paghahain nila ng resolusyon ay kasabay ng pagbabago ng liderato ng Senado, which is nangyari nga ito nung isang araw, kung saan si Senator Peter Alan Cayetano nga yung naging Senate President na ngayon dito. At sa ambos interview, sinabi naman ni SP Cayetano na nire-respeto nila yung resolusyon ng minorya, pero panawagan ni SP, huwag gawing personal at politika dahil kung sino mang Pilipino ay kumbaga sinabi niya na walang sino mang Pilipino ang dapat litisin sa ibang bansa, lalo sa mga dayuhan, at kailangan dumaan ito sa lokal na korte. Nauna nga naghain ng resolution or set resolution number 44 itong sina Senator Alan Cayetano na sa resolution nila, base sa resolution, kailangan may court order mula dito sa Korte ng Pilipinas bago ipadala or bago arestuhin ang sino mga individual na may kinakaharap na kaso sa ibang bansa. So Prince, kanina nakausap din natin si Senator Bato de la Rosa, wala nga siyang ibinigay or bigo nga siyang magbigay ng pahayag patungkol nga dito sa resolusyon na inihain ng minorya dito sa Senado at babasahin pa daw niya ito kaya hindi siya makapagbibigay ng komento. Kanina sa plenary hindi ito napag-usapan at hindi din ito na-lay down or sinabi ng mga minorya doon sa plenary, kung kaya't nagulat na lamang yung majority bloc dito sa Senado na may resolution na pala na inihain sila Senator Tito Soto. Please. Alright, maraming salamat Senator sa iyong live report.